dumako tayo doon po sa usapin ng ano ba ito? Oh, dito muna tayo, no? Mabilisan na lang ito, yung travel tax, mga bossing. Oh, mukhang pasado na sa A bill that seeks to abolish travel tax. yung travel tax po, mga nagpapahirap po doon sa mga gustong magbakasyon. Ayan. Sa OFW kasi exempted ang mga OFW. Pero yung gustong mga magbakasyon, puntang Thailand, papunta dyan sa mga kapwa natin, karating nating mga bayan sa Asia, mga bossing, kailangan magbayad. Nung mga panahon dati, mga bossing, 1,650 ang binabayaran ko. Kada isang ulo ho yun, ha? Yun yung travel tax. Oo, ikaw, magbabakasyon pa lang. Kumbaga, Pilipinas pa lang, ubos na pera mo. Kung 5 kayong magbabakasyon, halos kulang 10,000 na ho. Mukhang sa ikalawang pagbasa, aprobado mga bossing itong travel tax po, mga kababayan. Pakinggan nyo. Meanwhile, a bill that seeks to abolish travel tax and ease the financial burden of Filipino travelers have been approved by the House Committee on Tourism. The House Bill number 7443, sought by Majority Leader Sandro Marcos, eyes to repeal the travel tax imposed under the Presidential Decree number 1183. Kasi mga bossing, dito, kapag ka magbabiyahe kami, wala namang mga travel tax na ganyan. No? Kaya kami, nakakabiyahe kami any moment, siguro, 2 beses sa isang, 2 beses, isang beses sa kada 2 buwan, nakakalabas kami ng bansa. Dahil walang mga travel tax. So, ayan po, mga bossing, maganda po yan, no? Lalo na doon sa mga mahihilig, lumabas ng bansa, mahihilig mag-Hong Kong. At least, ano pa din ho yan, mga bossing? Magkano yun? Kada isang tao, 1,650, 1,850, something like that. Madami ka na makakain dyan. Pandagdag baon mo na yan doon sa iyong paglalakwatsa sa labas ng bansa. Di ba? Sabi ni Legaspi, good news yan, no travel tax. Malaking tulong yan sa taong bayan na magbakasyon outside the Philippines. Kaya lang ho, mga kababayan, mukhang, kasi ito. Ako, kapag nasa Pilipinas ako, imbis na sana pumunta ako doon sa mga Davao, wag na lang, baka mapatay ako doon. Hindi, imbis na piliin ko yung Davao, piliin ko Boracay, o piliin ko yung saan. Minsan mas mura pa yung yung mga pamasahe, papunta sa labas ng bansa. Pagpunta kang Thailand, punta ka ng minsan Singapore, o punta ka ng Hong Kong, mas mura pa no? Yun nga lang, ang tingin ko, baka mas piliin ng mamamayang Pilipino o ng ibang mga travelers ang lumabas ng bansa kasi tapos wala ng travel tax. Tapos mas mura yung pamasahe. No? Sana magawan din ho ng paraan yung pamasahe papunta doon sa mga lugar natin sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, sige, kayo nga, no, sabihin mo ng parehas 10,000 yung pamasahe pa Hong Kong, 10,000 naman dun sa kung kunyari sa Bohol or somewhere there, saan ka pipili? Ano pipiliin mo? Tapos ito, wala na travel tax din. Mas pipili ka sa Hong Kong. Sana maibaba lang no? Yung mga pamasahe doon sa mga karatig bayan, doon sa lugar natin. Para tayong mga Pilipino, unahin po natin pasyalan yung mga lugar natin diyan sa Pilipinas. Sabi ni Mabel Quinjo, live ba ito? Live na live. And the provisions of the Tourism Act of 2009. The current travel tax. Hindi, sabi ni Shiro Kansaki, sa lahat ng pupuntahan mo, Davao pa, hindi gusto ko kasing mapatay. Hindi gusto ko kasing makita yung mga spaghetti na mga wire na sinasabi ng mga DDS, wala daw ganun sa Davao nung panahon noon. No? Ikaw naman, gusto ko matunghayan, masaksihan kasi nakikita ko, nagbabaha. Tapos kita din yung mga salasalabat na mga kuryente doon sa Davao. Yun lang yung gusto kong masaksihan. Pero hindi. Huwag na, okay lang.
Sa iba na lang tayo pumunta, no? Daming DDS dun eh. Reaches up to 1,620 pesos in economy travelers, while first-class passengers rate ranges up to 2,700 pesos. Representative Marcos intends to remove the burden of added cost on outbound Filipino travelers and further boost the competitiveness of the Philippine travel. Sana magtuloy-tuloy na ho mga kababayan at mawala na yan, travel tax na yan. No, isama na po si Marcolea, isama na po mga kababayan yung ibang mga pahirap sa ating bayan. Ngayon, dumito na po tayo. No? Unahin ho natin mga boss Chief Amo, sir. Si Celis po. Pinag-iinitan si Congresswoman Leila De Lima, mga bossing. Ito, ho. Lima naman, malapit-lapit ng Di ba si Celis, may kaso din ito. Di ba? Nakapagpiyansa lang ata itong si Celis. Dapat ang pinag-uusapan natin, boss, yung pangkasalukuyan muna. Saka na tayo pumunta doon sa darating na 2028. Kasi ang gusto niya sabihin dito, si De Lima daw po ay babalik na naman ng kulungan kapag nagpalit na daw po ng administrasyon. Ang tanong, sigurado ba na mananalo yung gusto nyong maging administrasyon? Baka hindi naman. Diba? Mahirap yan. Yung magbibilang ka na ng sisiw, hindi pa napipisa yung itlog. Ang pag-usapan natin kung sino yung mga makukulong ngayong panahon na ito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang tingin ko, boss, na dating NPA, isa ka doon. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, dahil meron ka daw kaso inciting to sedition. Pakinggan ho natin. Si Lima naman, malapit-lapit nang bumalik sa kanyang bahay bakasyonan sa kulungan. Kapag nagbago muli ang Pero sir, baka mauna ka pa. Tapos yung sinasabi mo, may kapag pa. Paano pagka hindi nangyari na mapunta sa inyo ang administrasyon? Paano yun, Sir Romy Diaz? Pahiya na naman kayo. Di ba? administrasyon, may sigurado tayo magbabago yan. Lok ng puta, ayop. Ayop. Sigurado tayo, magbabago yan. Parang nagbilang na ho ng itlog, mga kababayan, hindi pa pasa yung nagbilang na ho ng sisiw, hindi pa pisa yung itlog. Paano mananalo yan? Ha? Eric, paano mananalo yan? Kung ang magiging katandem si Rodante Marcoleta, sino ang boboto? Sino ang magtutulungan? Vice Presidente, DDS. Marcoleta, DDS. Sino boboto sa kanila? DDS. Tambalan lang yung kabila eh. Magtambal lang yung pula at pink.